welcome back to my channel. My name is Gail and this is Kurachang Nurse. Thank you for tuning in. At bago ka lang ba dito sa Amerika, nurse ka ba or meron kang ibang profession at nahihirapan kang maghanap ng apartment? Nagigets kita kasi nangyari na yan sa akin. Bigyan na kita ng konting history about yung mga bahay na tinirahan ko dito sa Amerika. Syempre, yung unang 5 weeks ko doon ako sa Florida, libre pa. Okay, kasi may pabahay si MedPro during our training. Pero yung mga anak ko, nagstay sila sa extended stay hotel. Nung nag-move ako sa state of assignment ko, which is Taos, New Mexico, meron naman akong kausap ahead of time na may-ari ng mga bahay-bahay na nagpaparent. At madali ko naman siyang nakausap, nag-agree kami at nakatira naman ako agad, hindi ako nahirapan. Unfortunately, yung tinirhan ko na yan ay hindi naman talaga siya nagre-report sa rental or credit bureau. So, ang problema, wala akong credit history. Nung lumipat na ako sa Maryland, wala akong maipakita. At unfortunately, naging cause yun para ako mag-fail sa mga applications ko sa iba't ibang apartment dito. And paano ko nalagpasan yun? So, ganito yan. Para kayo maging successful, ay i-communicate nyo muna yung mga requirements ninyo doon sa apartment. Meron ka bang credit score? Kung wala, dahil halimbawa kararating mo lang talaga, as in isang buwan ka pa lang dito, wala ka pa talagang credit score na maayos, i-communicate mo yun. Ang for sure na meron ka ay meron kang kontrata with your employer, which is in my case MedPro, at meron kang mapapatunayan na ikaw ay sesweldo dahil meron kang trabaho. Yun yung meron ka, yun yung pinakamatinding panghahawakan mo. And i-communicate mo na yan. Kung yung apartment na ina-applyan mo ay big deal sa kanila ang rental history at credit score, wag ka nang tumuloy kasi for sure magfe-fail ka. Ipa-process pa rin nila yung application mo kasi kung ilan yung major age or 18 years old and above dun sa family members mo, yun yung number of persons na mag-a-apply. For example, 4 kaming nasa major age, di $40 per head yan, times 4. Sipin mo yun, times 4 ng times 4 kung ilan yung in-applyan mo. Huwag ganon. So, ang gagawin mo muna ay i-communicate mo muna. Okay? Pag sinabi nila na, hindi, big deal talaga sa amin yung credit score at rental history, so baka mag-fail ka lang. Very honest naman sila. So, ganyan. Okay, so, kung wala talaga, ang pinaka-advice ko sa'yo ay mag-join ka sa mga Facebook groups dun sa community ninyo at merong Pinoy dyan na magpapanet ng basement niya or ng room niya. Ganun muna habang nag-establish ka pa dito sa Amerika. At para naman gumanda yung credit score mo eventually, wag na wag kang papalya sa mga bills mo. Kung meron kang telephone bills, credit card bills, wag na wag kang papalya at wag na wag mong i-max out yung credit card mo. At least 30% lang ng total credit limit mo ang gastusin mo para hindi bumagsak yung credit score mo at mag-grow pa ng mag-grow. Hindi rin maganda na hindi mo talaga ginagamit yung credit card mo kasi nakakababa din yun. So, kailangan at least 30% talaga ng total credit score ang gamitin mo. So, yun. So, i-recap natin ha. Para maging successful ka sa pag-a-apply, kung bago ka pa lang at wala ka pang credit score at wala ka pang rental history, i-communicate mo doon sa apartment na type mo kung ano yung meron ka at alamin mo kung big deal ba sa kanila yung rental history at credit score. Kung big deal, lipat. Try sa iba. Okay? Communication is the key. Talaga, sabihin mo sa kanila kung anong meron ka ngayon. Kung hindi big deal sa kanila at sa tingin nila, i-approve ka pa rin nila regardless kung wala kang credit score or walang rental history, doon ka na mag-apply. Okay? Kasi mahal ang iyong babayaran. $40 yan, yung minimum na na-try ko dito sa Maryland per head. Basta hindi kasama yung minor dun sa family. Okay? So, kailangan maging matalino sa pakikipag-communicate. Okay? Number 2, yung credit score mo, pataasin mo para sa mga susunod na panahon at gusto mong lumipat ng apartment, ay hindi ka magka-problema, huwag mong abusuhin yung credit card mo, huwag mong i-max out, 30% lang at huwag kang papalya ng mga bills mo sa kuryente, sa internet, sa cellphone mo. Pay it on time. Okay? So, yun yung mga advice ko sa inyo at syempre,
i-maintain nyo lang yung good relationship mo with your employer. Kasi pag nawalan ka ng trabaho, di wala, hindi ka talaga makakapag-rent, diba? So, kung kay MedPro ka, di i-maintain mo yung good relationship mo with MedPro, or kung magbabuyout ka at meron kang ibang employer, basta dapat lang na may maganda kang trabaho, maayos kang trabaho na magpo-prove na kaya mong i-afford yung rent. Okay? So, yun lang po yung ma-advise ko sa inyo, at sana ay kapulutan nyo ng aral to. Again, ulitin ko lang, meron pa akong hindi na recap. Hanap lang kayo ng mga Pinoy na nagpaparent ng basement nila or ng mga rooms nila kung wala talaga kayong mahanap na apartment. Kung talagang yung city ninyo ay talagang big deal sa kanila yung credit score at rental history, is yun lang yung option nyo for the meantime. So, salamat po sa panonood and have a great day.